Sabi nila, ang Malacanang ay tahanan ng kapangyarihan. Pero ayon sa mga kwento, hindi lang mga presidente ang naninirahan dito, kundi pati mga anino ng nakaraan. Itinayo noong 1700 bilang bahay ng isang mayamang Espanyol. Ang Malacanang ay naging tahanan ng mga pinuno ng bansa sa loob ng 3 siglo. Pero sa bawat pader at silid nito, may mga kwento raw ng mga multong hindi umaalis. Pinakakilala sa mga kwento ang White Lady ng Kalayaan Hall, isang babaeng nakaputi na biglang sumusulpot sa hagdan o sa salamin. May mga nakarinig din ng mga yapak sa gabi at piano na tumutugtog mag-isa kahit walang tao. Maging ilang dating presidente ay may karanasang kakaiba. Si Marcos raw ay minsang nakakita ng anino ng sundalo sa opisina. Si Cory Aquino naman ay nagpabasbas ng ilang bahagi ng palasyo matapos makaranas ng mga kababalaghan. Ayon sa ilan, ang mga multong ito ay mga dating sundalo o opisyal na nanatiling nagbabantay kahit sa kabilang buhay, habang ang iba naniniwalang sila ay mga ligaw na kaluluwa ng mga namatay sa gitna ng kaguluhan at digmaan. Totoo kaya ang mga multo sa Malacanang o mga alaala lang ng kasaysayang ayaw makalimot? Isang bagay ang tiyak, ang Malacanang ay hindi lang palasyo ng kapangyarihan, kundi tahanan din ng mga anino ng lumang panahon